So hi all mga sis-Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another full review na naman tayo ng isang Android phone. So I'm not sure if by any chance na-release ko na yung unboxing niya or nandun na naman siya sa ating pending na videos. But no worries, I'll be uploading if by any chance na hindi ko siya na-upload. I-upload ko pa rin yung unboxing natin. Pero mauna na tong ating full review. So, I'm excited to share guys my thoughts, my feedback, and also my experience with this Poco C85. So, ayan mga sis-Mars, nabili namin to again online. If by any chance you want to purchase this Android phone, you can purchase this cheaper. Of course, using our voucher na nasa description box or somewhere dito sa video natin, may magpa-pop up sa bottom part kung nasaan yung ating product link. Pero again, mga sis-Mars, mas mura nyo siyang mabibili if dyan kayo magpe-purchase. So originally, SRP nito nasa around 5,000 plus. But again, nabili lang namin siya ng nasa around 4,000 plus. I'm not sure the exact amount kasi nakalimutan ko na. Pero ganun lang siya nagre-range mga sis-Mars. Cheaper pa rin siya and pasok na pasok pa rin naman siya sa budget-friendly Android phone. Before I start sharing guys the feature of this Android phone, especially na lang sa kanyang settings, some of the camera features, some of the, the quality when it comes to gaming, let me go ahead and share guys first the quick specification of this Android phone. So this Poco C85 4G was released way back on this September 2025. So this was just freshly released within this month. So pagdating sa kanyang size, this is 6.9 inches na merong IPS LCD display na 120Hz refresh rate. Pagdating naman sa body build, this is plastic frame and glass front. And this is IP64 already. So dust tight and water resistant po or water splash resistant. Itong si ating Poco C85. Pagdating naman sa chipset, this is MediaTek Helio G81 Ultra na meron 12 nanometer. This is Android 15 Hyper OS 12. And pagdating sa kanyang GPU, this is Mali G52MC2. Sa camera resolution mga sis-Mars, meron dual main camera and that is 50 megapixel. And pagdating naman sa kanyang video recording, maximum resolution is 1080p with 30 FPS. Selfie camera, this is 8 megapixel, same resolution sa video recording, maximum of 1080p with 30 FPS also. Sa storage naman mga sis-Mars, meron lang tayong two preference with this Android phone. So meron 6GB of RAM with 128GB of ROM, and then we also have 8GB of RAM with 256GB of ROM. Battery capacity, this is 6,000 mAh battery capacity. Sa color naman mga sis-Mars, we also have three choices. We have purple, black, and green. And pagdating naman sa kanyang security sensor, meron side-mounted fingerprint scanner. So ito na yung ating Poco C85. So as you can see mga sis-Mars, check lang natin quickly yung kanyang settings and features. So about phone tayo, and then ayan, OS version for Poco, Android 15, okay. This is 120Hz refresh rate. Yan yung pinaka-maximum na refresh rate settings. Meron ditong personalization, which is you can change your lock style, yung mga icon, fonts, and themes. Meron din dyan. Sa fingerprint, try natin i-register ang ating finger, of course. Tingnan natin. If by any chance, mabilis siya mag-adapt. Since yung fingerprint kasi dito is yung kay J-Vlog, try natin sa atin. So, oh no. So, try natin. Okay. Mabilis naman niyang ma-scan ang ating fingerprints. Okay, so na-register na. So, lock. And then, okay. Lock natin. Tingnan natin kung naka-lock. And then, okay. One more. Okay, last. Okay, so far, mabilis naman mag-adapt. So, a lot of feature din naman na meron pang si Poco C85. Ayan, meron din ditong Xiaomi account. Ayan. Okay. And then, let's try to check quickly the camera and then proceed tayo later on
of course, sa ating speaker. Okay. So, pahapyaw lang yun yan sa ating camera and please bear with my nails. Ayan, naputol na siya, te. Anyways, ayan, sa ibang vlog na natin itatackle yung ating camera review. So, open lang natin yung Wi-Fi and then search tayo, of course, yung ating YouTube channel. Stories, alright. Ang daming notification. Yun na siguro din yung napansin ko sa mga Android phone right now, na madami na silang ads, ate ko, at hindi na ako natutuwa. Even the file manager, meron din silang ads, which I don't like. Naiirita ako sa ganon. If pupunta ka lang sa file manager, maglalaro ka nga lang ng mga offline games, pero bigla-biglang ads. So, I hope na mawala nila. I don't know if that is just a bug or something, but maybe talagang sa ibang mga Android phone, meron talaga yon. So, try natin i-check ito. So, i-play lang natin tong video natin, mga sismar. So, nakasagad na yung ating volume. Kasi patapos na yung September, Mare, paulit-ulit na lang ako. Ayan. 300% ultra volume, okay. So far, okay naman siya. Kung ba kalakas at kung hindi ka ba... Ayun, sinasabi ko sa inyo mga sismar. So, mas okay siguro na ginawa na nilang punch hole para mas ma-experience mo in the best view mo pag nanonood ka. So, ayan, may mga naka-download na din dito na games and na-try ko na din si ML and also Call of Duty. More of these games is si J-Vlog ang nagre-review pero nakahingi naman ako sa kanyang feedback regarding on that. So, ano pa ba ang itatry natin after this? Okay na tayo sa screen, okay na tayo sa speaker, sa settings na explore naman natin. Even the camera, we tried it also na magpahapiyaw. Ayan, tingnan mo naman, ate ko. 5.3 pa lang yan, Okay, so yun lang naman yung ating features with this Poco C85. So, dumako na tayo sa mga nagustuhan ko at kung ano ba yung hindi ko nagustuhan with this Android phone. Well, honestly, mga sismars, wala naman ako masyadong hindi nagustuhan with this Android phone. Though, ilang beses ko nang inuulit-ulit ito sa ilang vlogs ko when it comes sa Android phone, hindi lang talaga ako fanatic ng mga naka-notch display. So, this is with 4,000, around 5,000 plus. So, siguro mas maganda kung ginawa na nila tong punch hole since marami naman na or meron na din namang lumalabas na budget-friendly na mga Android phone na naka-punch hole. So, yun lang para siguro mas mas ma-experience mo the best screen resolution in itong ating Android phone. Mas okay siguro na ginawa na nilang itong punch hole. Aside from that, okay naman ako sa kanyang speaker. Okay naman, hindi naman siya basag, hindi naman siya distorted, hindi naman siya nagka-crack or something. And pagdating naman sa kanyang design, I'm also amazed with the design kasi ang cute ng design niya. Parang ang cute ng dito niya, yung watermark ng kanyang branding, which is the Poco C85. So, dati diba kasi ang lalaki ng mga logo ni Poco dito. Pero ngayon, niliit na nila at cursive na siya. So, this is very aesthetic mga sismars. Pagdating sa camera module, we have two lens in here. I'm not sure if the other one is working, pero I think this is just a sensor, the second lens that we have in here. I think naman na mas mag-upgrade itong si ating, namatay pa yung ring light natin. So, I think naman na mas mag-upgrade itong si ating Poco since madami na lumalabas ngayon na Android phone na pa-landscape naman ngayon ang camera module. So, hopefully, tingnan natin in the near future, baka maglabas na si Poco ng mga pa-landscape style ng mga camera module kasi I'm waiting for that. Kasi meron na ako nakitang Android phone na pa-landscape na din yung kanyang camera module. And I'm excited to review if by any chance maglalabas si Poco nun. Aside from that, mga sismars, pagdating naman sa gaming experience, na-try naman na namin to ni J-Vlog. Especially me also, when it comes sa gaming sa ML, Call of Duty, since yun lang naman talaga yung nilalaro ko. Okay naman siya. If by any chance na isiset mo siya into highest resolution, ayan.
tolerable naman and wala naman ako na-experience na frame drop or any lagging experience with this Android phone. Though, sabi nga ni J-Vlog, may feedback siya about sa WUWA. Since di naman kasi ako naglalaro ng WUWA, ayan, hindi niya daw kaya si WUWA. Pero pagdating sa Genshin, ayan, expect niyo na nasa lowest resolution nyo lang din siya malalaro. Kasi ang Genshin po is medyo malaki yan at medyo, alam niyo na, diyan talaga masusubok si Android phone. Pero again, if by any chance na, alam niyo na, hindi naman kayo gamer at hindi naman talaga nakafocus into games, yung inyong pag-purchase nitong Android phone, perfect na perfect sa inyo to mga sis Mars. So, yun lang naman yung mga nagustuhan ko at ayaw ko, especially nag-iisa lang yan dito sa Android phone na to. So, fast forward, if by any chance natatanong nyo ako, Maring Ana, masasuggest mo ba siya or marirecommend mo ba siya within this year, 2025? Yes naman mga sis Mars, I can recommend this Android phone to be purchased within this year, 2025, or I think mas magbababa pa to, lalo na dadating na yung Burr months. I mean, lalo na darating na yung December and perfect na perfect to pang regalo. Kahit anong occasion, perfect na perfect to. Perfect din to sa mga kids nyo, mga sis Mars. 4,000, meron ka ng malaking size ng phone with a good quality of chipset. Pagdating naman sa kanyang camera, hindi pa ako sobrang makakapagbigay ng information dyan since hindi ko pa talaga na fully check yung mga features niya sa kanyang camera. Pero sa kanyang settings, speaker, sa screen, especially also sa kanyang design, approve siya para sa akin, mga sis Mars. Sa kanya namang fingerprint scanner, ayan, fast and accurate naman. Wala naman akong na-experience na any logging or delay. Pero again, mga sis Mars, siguro maghihintay na lang. Siguro yun lang ang napansin ko dito na sana ginawa na nilang punch hole itong si ating Poco C85. Alam niyo, titingnan ko kasi nakakalimutan ko yung brand C85 kasi sobrang dami nang lumalabas na mga Android phone. And nalilito na din ako kung anong tawag at mga names nila. So, yun lang. So, once again, I hope nakatulong ako sa inyo if by any chance na, alam niyo na, nagtatanong kayo or nagde-decide kayo between an Android phone if naghahanap kayo ng mga, alam niyo na, budget-friendly, maganda yung quality, and okay naman. I can recommend you this Android phone, the Poco C85 po, mga sis Mars. Maganda siya, okay na okay siya for me. Again, disclaimer lang mga sis Mars, I'm not a pro when it comes sa reviewing po ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and my own experience with the Android phone since I'm the one who have this Android phone. So, siguro yung iba yung experience nila with this Android phone or siguro yung iba sasabihin nila, ay, okay, hindi naman yun okay, ganun. Siguro, that is just based on your reference. Since tinitignan ko kasi dito is yung presyo, yung chipset, yung kanyang quality, yung features. So, pasok pa naman siya sa standard ko, mga sis Mars. So, once again, my name is Maring Ana. Don't forget also to follow me on my TikTok account, _Malonzo. See you ulit sa ating next na full review buyers.